Kaugnay niyan, sa kabila po ng pagdedeklara ng state of calamity sa Davao Oriental, nananatili pa rin pong normal ang operasyon ng mga tanggapan ng gobyerno sa naturang probinsya. Si Eddie Arellano ng PTV Davao sa detalye. Kasunod ng pagdeklara ng state of calamity sa buong probinsya ng Davao Oriental kahapon dahil sa pinsalang iniwan ng pagbaha at landslides, ay pinulong din ni Governor Corazon Malanyaon ang lahat ng mga department heads ng probinsya. Ito ay upang tiyakin na magpapatuloy pa rin ang maayos na operasyon sa Kapitolyo at lahat ng mga departamento sa ilalim nito. Ayon kay Governor Malanyaon, patuloy ang operasyon ng mga departamento at madaliin ang mga proyekto at mga programa ng mga ito bago pa man simulang maramdaman ang epekto na naman ng pinsalang iniwan ng mga pagbaha at landslides dulot ng low pressure area. Tiniyak din nitong bukas ang Kapitolyo sa kabila ng umiiral na state of calamity. Mahigpit din nito ang pinagbabantayan ang posibleng hoarding ng ilang mga mapagsamantalang negosyante na maaring samantalahin ang naranasan na kalamidad. Agad ding lumagda ng isang memorandum of agreement si Governor Malanyaon sa tagapamahala ng National Food Authority sa probinsya upang magsagawa ng repacking ang mga NFA offices sa lahat ng munisipalidad na isolated ngayon at yun na muna ang ipamahagi sa mga apektadong residente. Pinalagyan na rin ito ng 24 hours na tatao sa Incident Command Post na inilagay sa provincial capital upang tumanggap ng mga ulat mula sa mga naapektuhang munisipalidad. Buong maghapon kahapon ay ang Barangay Marayag sa Lupon, Davao Oriental at bahagi ng Governor Generoso pa lamang ang napuntahan ng Office of Civil Defense at Provincial Government dahil ito pa lamang ang lugar na maaring puntahan. Nananatili namang isolated ang mga munisipalidad ng Baganga, Katiil, Buston at Caraga dahil sa nasirang mga tulay. Patuloy namang humahanap ng paraan ang lahat upang marating ang mga isolated na munisipalidad at mapadalhan ng relief goods. Kung magiging maganda ang panahon sa buong maghapon ngayon, ay maaring gamitin muna ang mga helicopters ng Philippine Air Force upang makapaghatid ng paunang tulong. Para sa Telebisyon ng Bayan, kasama si Julius Masayon.